Kasama natin live dito sa studio, sasagot kita, aplikante serye, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, thank you for joining us. I know you just came from an out of the country trip na napaka-short, so pagod pa siguro ang katawang lupa mo. Thank you, Cheryl, for inviting me at magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan at sumusubaybay sa programa ni Binibining Cheryl Cosim. Thank you for inviting me. Thank you for making time. Kahit nga sabi ko, very hectic ang schedule. Gusto natin kasi dito nga po sa ating programa, kilatisin, kilalanin. Ang daming nasa listahan. Pero dapat doon sa madaming pagpipilian po natin, we pick the best. Ano po, na tingin natin ay talagang may kakayanan talagang mamuno po sa ating bansa. Pagiging senador. Nagsimula ka sa LGU, Attorney Vic, bago nagkaroon ng national positions. Bakit Senado? Alam mo naman na yan na naiintriga ka palagi. Ang sinasabi ng ilan, may hugot yan, may pinanggagalingan, kaya lang tumatakbong senador. Totoo yun, Cheryl. Meron akong hugot, meron pinanggagalingan at dapat lahat ng Pilipino ay may hugot. Sapagkat patuloy ang pambubudol at sinasalaula ang ating pambansang budget, ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At tinanggap ko ang hamon upang pamunuan ng war on. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay kumakandidato bilang aplikante ninyo sa Senado, bilang senador, ay aking pinamumunuan ng war on. Nais kong isabatas ang pagbabalik sa kasong plunder. At bago natin maibalik yung nais ko munang amyendahan yung batas ng plunder, Cheryl, at ibaba natin yung threshold nito at gawing from 50 million pesos to 5 million pesos na lamang. Naman yan. O sige, mamaya. Malaking pera yung 5 million, Cheryl. True. Yung 5 million, pangarap na yan ng maraming Pilipino na magkaroon at may pamana sa kanilang mga anak. Mamaya, hihimayin po natin yung isa. Sabi nyo nga po, may hugot kayo. Hugot na ang sinasabi nila ay dahil nawala ka sa kasalukuyang administrasyon. Pero doon sa... Let me just correct that. Ang hugot ko dahil tuloy-tuloy ang pangbubudol ng Marcos administration. Ang hugot ko dahil patuloy na linulustay yung kaban nating mga Pilipino. Not for anything personal. Nothing personal. Yes. But with your family. Nung nagde-desisyon ka, saan ba pumasok? Kailan? Nagsimula yung parang, consider mong tumakbo ng national post to consider that. Ano ang kwento behind that? Nung nagsimula siguro ito mga March or April, nung unang nabanggit ni Pangulong Duterte na why don't you run for senator this coming next year election. Ang tugon ko kay Pangulong Duterte, kaya ako Mr. President, tutulong na lang ako. Mas komportable akong behind the scene. Mas komportable ako, bigyan mo lang ako ng isang sulok. Pag-isipin mo ko ng 24 hours a day, I'm all right. I'm going to give my all. I will help you. I will support you. Or whoever will be the task to lead yung tunay at maisog na oposisyon. At nag-progress yung aming usapan. And I only decided to run, to accept the challenge na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon noong October 5, nung 3 days before the filing and the last day of the filing. Kaya kung mapapansin ho ninyo, talagang wala tayong billboard. At hindi rin naman ako nagugulat yung kulang pa sa awareness because I only decided last October 5, kinausap ko rin ang aking may bahay, yung mga anak ko, yung tatlo. I was gonna ask, ano yung kanilang reaksyon? Yung asawa ko ay talagang ayaw nun sa limelight ayaw nun sa politika. Pero nakita niya nung aming linunsad yung libro, yung Kingmaker the hard copy sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, yung init nung tanggap nung ating mga kababayan. At the same time, lahat nagrereklamo na naaawa na sa nangyayari sa ating bansa at hindi na matanggap yung malawakang nakikita, nararamdaman naman lahat yan. Kanya nga may malaking pagkilos ng isang araw sapagkat hindi na natin pwedeng palagpasin ito. But Attorney Vic, noong ikaw ay nag-resign, ang rason mo noon ay family time. Yes. Was it really family time? Yes, absolutely. Unang-una yung oras sa pamilya. And then mali na nga yung direksyon ng administrasyong ito. At nakikita ko na yung mga hindi nagsakripisyo, yung interest nilang inuuna nila, yung aking tinatawag na mga Johnny come lately. You've been quiet You've been quiet. We would talk and you said na dati kong boss yan. Respeto na lang natin. Yes. And you said nga, you were able to talk kahit papano naman, yes, diba? Yes. Nung, hindi ko alam kung tama, kung naalala na nagtungo ka pa sa kanilang bahay, nakapag-usap pa kayo. That was around September 27, 28. Ito yung nag-resign thereabouts, noong 2022. Yun yung huli. So naghiwalay kayo ng okay? Maayos naman, yung aming huling pag-uusap. Yung kumbaga, civil, maayos. Maayos. I was invited by him to see him a few days, 2 days or 3 days after he arrived from his first US visit sa UNGA. At yun nga, nag-request ng meeting. Wala namang problema, magkaibigan kami. And yes, that's true. Mga kababayan, ako ho ay subject of many requests na mag-interview, exit interview, kung naman tawag na interview. Ako nagsabi kahit sa'yo, Sherry, tama yung sinabi mo. Ako, yan natin. Let's give him a chance to prove his worth at yung mga magagandang salita na nabitawan ng kampanya.
Pero bakit ka nga talaga nag-resign maliban sa family time? May iba bang rason na ngayon ay handa ka nang sabihin? Because yung sinabi ko na ito, untenable na yung aking sitwasyon, yung aking posisyon doon sa napakaraming issue sa loob ng Malacanang. Iba yung tinatahak ng direksyon nung mga Johnny Come Lately nga. Yung Johnny Come Lately, mga kababayan, ito Explain. yung hindi natin nakasama nung walang gustong sumama kay Bongbong Marcos nung siya ay hindi naging matagumpay noong 2016 at dumugtong na lamang nung nakakakita ng siguradong panalo. Ang masaklap kasi dito, nung mananalo na, eto na sila nag-uunahan at at the very first opportunity na pwede silang makapagnakaw, nandyan na naman sila. Yun, tinutulan ko yun. Even yung pagdating sa appointments, ang gusto nila, una sila eh. Ako, tika muna, unahin natin yung mga totoong tumulong at ang intensyon magbigay ng tunay na serbisyo. Hindi lalong mapanatili ang kanilang angkan o sarili sa poder. Yun ang aking linabanan. Alam mo ba na ikaw ang pipiliin or ikaw talaga, ipinangako ba ni Pangulong Bongbong Marcos na ikaw ang kanyang magiging executive secretary? Kasi ang executive secretary, we call them the little Yes, president, yes. diba? Ayan. Hindi. Hindi. Pero nung tinanggap mo, alam mo na talagang hindi magiging madali at Alam ko. marami talagang gagapang. Alam ko. In fact, nung in-offer yan, sabi ko, okay na ako I don't need this. Pero upon the insistence of then, hindi pa kami nanunumpa noon, President-elect, sabi niya, no, you have to help me run my office the way you've run the campaign. At malaking bagay yun, Cheryl. Hindi ba nakakataba ng puso yun? Dahil hindi na yan ordinaryong tao, President-elect na yan eh. At saka pinagkakatiwalaan ka ng Tama. President-elect ni Tama. Pangulong. So lahat ng nangyayari, lahat ng hindi ka rin sang-ayon or may napupuna ka, ay napapag-usapan yung dalawa. Very open naman kami. Oh, At ano nangyari? maganda niyang tinatanggap yung aking opinion kahit kontra sa kanya. Maganda kong tinatanggap yung kanyang opinion kahit kontra sa akin. And we just pick the best idea na lumabas. Ganun ang, kaya maganda yung relasyon eh. Kaya naman na konting kulit yabang, but with all humility, kaya naman naging maganda ang patakbo ng kampanya ng 2022. Naging swabe. Where did it, saan nagkaroon ng lamat? Doon sa mga appointments. Oh, hindi ba dapat kayong dalawa ang pumipili noon? He was standing by me. Aha. And kaming dalawa nagsasara kung sino yung dapat ma-appoint at hindi dapat ma-appoint. Pero along the way, yun nga, yung sinabi ko nga, bumigay yung aking principal dati. So kako, untenable na ito. Alam mo, ang executive secretary, magiging matagumpay lang. Isa lang kailangan mong kakampi dyan. Pangulo. Yung Pangulo. Yun lang ang kailangan mong kakampi. But even then, when I was the executive secretary, nabanggit ko na rin ito, I have offered to get out. Okay ako, exit na ako. Kung sa tingin mo na akong nakakakos ng gulo rito, wala ka ng tiwala. Sabi niya, no, pinaghirapan natin, tutuloy tayo. And he even asked me how come I have not submitted any of my documents sa Commission on Appointments. I told him, I'm not going to go and sit down there. Kaya ako walang tamang sagot dyan. Galing ka dyan, naging senador ka, naging kongresista ka, alam mo kalakaran dyan. Pag upo ko pa lang dyan, nakahubad na ako. Tatalupan pa ako. Ayaw ko. I'm not going to surrender my self-respect and dignity. I owe it to my family. I owe it to my children. I said no, I am going to exit, okay ako. Okay, mamaya babalikan ko yung commission on appointments. Kasi pag nanalo ka, kung tapalarin ka, magiging bahagi ka niyan. Eventually, pwedeng maging bahagi ka po niyan, diba, ng committee na yan. So is this something na tingin mo ay kailangan baguhin or ayusin na makikita natin kasi minsan talagang yung mga tinatanong ay talagang sabi nyo nga, nahuhubaran din talaga na sometimes it has nothing to do with the position. Exactly. They go so personal na to the point na napapahiya na. Kasi pagka doon nangyayari yung horse trading, Cheryl, walang problemang itanungin mo yung nakasalang doon. Tama yung sinabi mo. I agree with you fully 101%. For as long as it is related to your position. Pero kung nandoon ka para lang hiyain ka, hindi ako papayag. Mamaya balikan po natin yan. So lesson learned. Ano yung mga aral, regrets kung meron man na nakuha mo sa nakaraang tungkulin mo? Aral, napakasarap magsilbi sa iyong kababayan. Lalo na kung tama yung direksyon na inyong tinatahak. Napakasarap. I think yan ang isa sa pinakamasarap na trabaho magkaroon sa buhay. On the negative side, huwag ka lang magtiwala doon sa lahat ng kaharap mo na nagbibigay sa iyo ng pinakamatamis na ngiti. At yun din ang unang sasaksak sa likod mo pagdating ng panahon. Sino yung madami pinakamatamis sila ng ngiting nagbigay sa'yo? Madami sila doon. Alam mo, pagka kinakailangan ka pa, lahat ng pabor hihingin sa'yo. At kapag hindi na pabor sa interest nila, yan na, dadambahin ka na. At marami dyan, lagi ko nga sinasabi, ang mga nangunguna dyan, yung feeling Pangulo na wala namang boto. Yung nais maging Pangulo, wala namang mandato. Para sa akin kasi noon, isa lang ang aking Pangulo, yung binoto ng tao. At yun lang ang susundin ko, being the executive secretary. Hindi ka pwedeng maraming amor yan. Ang amo mo lang, ang poprotektahan mo lang, ang tutupdin mo lang ay yung Pangulong binoto ng tao, hindi yung mga feeling Pangulo.
Madami ba silang Madami, feeling Pangulo? madaming feeling Pangulo dyan. Wala namang mandato. Pero naramdaman mo na yan kung sino-sino sila during the campaign period pa lang. Nung campaign period, medyo tame pa eh. Pero meron ng mga nangunguna. Meron na yung mga, kumbaga sa kabayo, bumabandera. Na ito yung mga magiging cause of friction pagdating ng panalo. Ma-identify mo naman eh. And as expected. Expected. Hindi rin naman ako nagulat kung sino-sino sila. Hindi ako nagulat. At handa ka naman. Mukhang tibay mo eh. Tibay mo. Alam mo, Cheryl, pag wala kang inagrabyado, talagang matibay ka. Pag wala kang inonse, talagang kaya mong humarap kahit kanino. Puntahan natin ang iyong mga plataforma, Attorney Vic. No? Ang sabi mo nga, tatakbo ka kasi hindi mo na kayang sikmurain yung umano'y. Simulan natin sa budget. Yung unprogrammed appropriation. Ngayon 2025, pinirmahan yung unconstitutional budget for 2025. Siniro ang PhilHealth. And then linagak yan lahat doon sa unprogrammed appropriation at pork barrel at ayuda na pinangungunahan ng mga mambabatas. That's na Cheryl. At hindi naman kinakailangan sa pagmumudmud ng tunay na ayuda. Iba yung ayuda na pinamumudmud ng mga mambabatas. Iba yung 4-piece. Dapat kailangan alam din ho natin ito. Dalawang klase po yan, yung conditional cash transfer, yung merong conditionalities, kagaya ng kinakailangan panatilihin mo sa eskwela yung mga anak, yung mga nanay dapat nagkakaroon ng periodic check, yung mga bata dapat pinapabakunahan. Yung ayuda na pinangungunahan ng mga mambabatas, unconditional cash transfer yan. Walang buting idinudulot yan. At pag pinamimigay, kinakailangan nandun yung mambabatas. Kinakailangan nandun yung kanilang mga tarpaulin posters. That is AIX, AKAP, at tinangaraw yung tupad. Sabi ni Mayor Benji Magala, yung 777. 7 million, 7 million, 7 million per congressman or congresswoman nasasama sa kanilang pinuno kung saan man siya pupunta para magmudmud ng AIX at ayuda at AKAP. At pinaalalahanan po yan mga kapatid dahil napapag-usapan na namin ni Attorney Vic ng COMELEC. Ano po? Although kasi ang hirap ngayon, hindi pa talaga campaign period. Ano po? So pwede pa. Pero ang aming pong paalala, yan pong nakukuha yung tulong na ayuda mula po sa AIX or AKAP man or tupad, yan po ay pera natin. Tama. Pera po yan ng taong bayan. Hindi po yan pera ng nakaharap o humaharap sa inyong politiko. Maaring sila po ay naging means kasi nga sila yung nasa posisyon. Ano po? Sabi nga ni Attorney Laudianco ng COMELEC ay maaaring may recommendation mula dito sa mga nakaposisyon. But then again, this is just a recommendation. The reason why dapat na makatanggap kayo niyan ay because you are qualified at hindi ka dapat malakas. Kung malakas ka lang, hindi na po matino yung hinihinga. Maliban sa hindi ka matino dahil malakas ka, nanghihingi ka na alam mong you're not qualified, pati yung nakaposisyon dyan, hindi po yan matino. Again, yan po ay pera ng taong bayan. Hindi po yan pera ng kahit sino mang politiko, kahit ni Pangulo, hindi po niya yan pera. Yan po ay ating mga buwis. Taxes po natin yan. We just want to clarify that also. Kasi akala nila, ang bait-bait ni ganito. Ay, thank you po kay ganito. Ay, hindi sila dapat tumanaw ng utang na loob. Po ako, utang na loob ko po ito habang buhay. Hindi po mga kapatid, deserve nyo yan. Sa inyo po talaga dapat yan. Sa atin po yan. Pera po natin yan na dapat na pinangangalagaan.